Ako si Shelo, isang call center agent. Dito ako nagtatrabaho sa aming probinsya. Baguhan lang ako dito sa pinapasukan ko. Sa hirap ng buhay kahit anong trabaho pinapasukan ko na. Isa pa, BPO lang ang maayos ang sahuran dito sa aming probinsya. Hirap makahanap ng trabaho na may mataas na pasahod dito sa amin. Unless nasa government ka nagtatrabaho. Isang araw, inaya ako ng mga katrabaho ko na magyosi muna at sumama naman ako. Nang pabalik na dapat kami sa room namin, ay may napansin ako sa rooftop ng building na pinagtatrabahuan ko. Parang merong mga bata na nakadungaw sa baba. Pinagsawalang bahala ko na lamang yun dahil malapit na matapos ang break time namin kaya bumalik na kami. Nagpatuloy ang mga araw. Okay naman ako sa trabaho. Hindi pa rin nawawala ang mga yayaan sa pagyoyosi. Hanggang sa ako naman ang nagyaya sa kanila na doon na lamang kami magyosi sa rooftop kasi parang mas nakaka-relax ang hangin doon. Ngunit agad akong pinigilan ng isa kong katrabaho na marami daw na balibalita na may nagpaparamdam daw doon at marami na rin ang ayaw pumunta sa rooftop dahil na rin sa mga sabi-sabi na iyon. Siyempre kami naman hindi naniniwala sa ganon kaya pumunta pa rin kami ng iba kong mga katrabaho. Nang makarating kami sa itaas ay agad kaming nagsindi. Masaya kaming nagyoyosi at nagkukwentuhan nang biglang may tumawag sa aking telepono. Isa lamang itong numero. Kunot mo ko itong singot. Habang nakikipag-usap ako sa tumawag sa aking telepono, ay pinauna ko na ang mga katrabaho ko at susunod na lang ako sa baba. Hindi natapos ang pag-uusap namin sa telepono nang bigla na lamang naputol ito. Akmangalis na dapat ako at susunod sa mga katrabaho ko nang may mapansin akong nakatayo sa mismong pintuan kung saan doon ang hagdan pababa ng rooftop. Nagulat ako nang maaninag ko na may bata at nakatayo lamang ito, hindi siya umaalis. Tinanong ko ito kung anong ginagawa niya sa taas at sinabing bawal doon ang bata. Ngunit hindi man lang ito umimik. Nakatayo lamang ito at parang nakatitig lang sa akin. Dahan-dahan akong lumapit upang tignan ito nang bigla ko makita ang mukha ng bata. Duguan ang kaniyang damit at may mga sugat sa katawan. Bigla akong nanginig sa takot kaya kumaripas ako ng takbo pababa ng hagdan. Magkanda hulog-hulog na ako sa hagdan pero binaliwala ko lang dahil sa takot. Dinaanan ko lang ang bata kaya kitang-kita ko ang hitsura nito. Hingal na hingal at nanginginig ang aking katawan nang makarating ako sa room namin. Tinanong ako ng kasama kong nagyosi sa taas kung anong nangyari at parang nakakita ako ng multo. Biglang tumahimik ang lahat ng banggitin namin na galing kami sa rooftop. O tama nga ang mga bali-balita tungkol sa rooftop na yon. Napag-alaman namin na bago pa man natayo itong pinagtatrabahuan ko, ay isa pala itong luma at abandonadong hospital, kaya siguro hindi na makapagtataka na may mga nagpaparamdam dito, lalo na sa rooftop. Hindi ko alam kung ano ang kwento nito o pinagmulan pero kahit kailan hindi na ako muling pumunta pa sa rooftop. Sa tuwing mag-break time ako, mas minabuti ko na lang na sa labas ng building namin.